Boom da 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 boom da 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 boom da 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 boom dum 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 da 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 boom da 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 boom. Nangyari na ba sa inyo ang tuksuhin at pandirihan ng mga kaklase? Ganyan ang karaniwang nangyayari kapag nalaman nila na may sore eyes tayo. Kawawang nagiging itsura ng ating mata. Pulang-pula, nagluluha, at nagmumuta. Sa ating kwento, ang batang si Trisha ay nagka-sore eyes. Nagising na lang siya isang umaga. Nahirap dumilat ang kanyang mata. Sore eyes? Anong gagawin niya? Paano niya may iwasang mahawaan ng iba? Basahin na natin ang ating kwento. Dit-dit, 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 dit-dit. Tinataman na inabot ni Trisha ang alarm clock. Pinindot para tigilin ang tunog na nakakairita sa tenga. Sa isip-isip niya, 6:00 na. Oras na para gumising at maghanda para sa eskwela. Abay, bumangon ka na, anak. Gising ng kanyang nanay. Tatanghaliin ka! Sabad pa ng lola. Sa kusina, naririnig ni Trisha ang kumakaskas na siyanse sa kawali. Naaamoy na rin niya ang pritong daing at sinangag. Naririnig din niya ang pagtitimpla ng kape ng mga matatanda. Sa banyo, panay na ang buhos ng tubig ni Kuya Patrick. Mas maaga itong nagigising kay Trisha. Kahit inaantok pa, pilit idinilat ni Trisha ang kanyang mga mata. Pero teka, ba't isang mata lang niya ang dumilat? Naiwan yung kabila! Biglang napabalikwas si Trisha. Pinilit idinilat yung isa pa. Ayaw! Magkadikit ang talukap at pilik mata niya. Na paano? Nay! Nagmamadaling sumugod sa kwarto ni Trisha si Nanay Tessie. Bakit, Trisha? Anong nangyari? Nanay! Ayaw dumilat ng isang mata ko. Tingnan mo, nakapikit. Naiiyak na sabi ni Trisha. Tinignang mabuti ni Nanay Tessie ang namamagang mata. Naku, anak, matindi ang pagmumuta ng mata mo, kaya nagkakadikit ang mga pilik mata. Sore eyes yata. Natapon ang iniinom na kape ng mga matatanda na kasalo ng tata niya sa mesa. Agad pumunta kay Trisha sina Lolo Ada, Lolo Bayani, at Tatay Bong. Kanya-kanya sila nang bigay ng payo. Sore eyes baka mo! Hilamusan ng ihi para mawala ang pamamaga! Payo ni Lolo Bayani. Mas mainam kung papatakan ng gatas ng ina ang mata. Payo naman ni Lola Ada. Napasimangot si Trisha sa narinig. Parang may iiyak. Kayo talaga. Niloloko niyo pa si Trisha. Natatawang sagot ni Nanay Tessie. Lolo, baka pumanghi ang mukha ng apo niyo kapag hinilamusan ng ihi. Lola, wag niyo nang ihati sa gatas ng mga sanggol ng mata ni Trisha. Huwag kang mag-alala, anak. At papatakan natin ng gamot ang mata mo. Gagaling din yan. Konting tiis muna. Sabi ni Tatay Bong na ngayon ay seryoso na. Namroblema si Trisha kung paano papasok sa eskwela. Parang nakikita niya ng mga eksena sa eskwela. Bubuskahin siya ng lahat. Lalayuan na parang hindi siya naligo. Kaya ba niya yun? Parang kailan lang siya ang nangungunang mambuska sa klaseng dinapuan ng sore eyes. Wala palang puwera sa sore eyes. O anak, ingatan mo ang shades mo ha. Ilin ng kanyang ina. Sa eskwela, pinayagan si Trisha na kumuha ng eksamen ng kanyang teacher. Pagkatapos, ay pinayuhan siyang magpahinga na lamang sa bahay hanggang gumaling. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig niya ng pinag-uusapan siya ng mga estudyante roon. Pustahan tayo, may sore eyes yung batang yan. Kaya siya naka-shades. Oo naman. Ang sabi ko nga, ang batang naka-shades, asahan mo't bilasa ang mata. Minento niya kay Nanay Tessie ang naging reaksyon ng mga kaklase niya. Nagsilayuan ang mga ito nang malamang may sore eyes siya. Alam mo kasi, Trisha, madaling makahawa ang sore eyes. Lahat ng bagay na mahahawakan mo ay pwedeng pagsimulan. Ay, ganun po ba? Ibig sabihin, may nahawakan ako na madumi? Oo, kaya dapat mag-ingat ka sa mga bagay na hahawakan mo. Kapag may sore eyes, ang dapat ay lagi kang maghuhugas ng kamay.
Mahawakan mo man o hindi, ang mga mata mo, hindi mo maikakalat sa iba ang mikrobyo. Nang hapong yun, dala na ni tatay ang gamot pamatak sa mata. Inalog-alog muna niya ang maliit na botelya. Tapos ay hinatag pataas ang talukap ng mata upang mailagay na ang gamot. Tumingin sa taas. Isa, dalawang patak. Lumapong saglit ang paningin ni Tresha. Tapos, marahan niyang pinaglaro sa lawa ng mata ang likidong ipinatak. Iniiwasang matapon ito. Tapos ay dahan-dahan niyang ikinurap ang kanyang mga mata. Kinabukasan, nang magising si Tresha, agad niyang pinakiramdaman ang kanyang mata. Baka maiwang nakapikit ulit yung isa. Pero sabay nang dumilat ang mga ito. At nang tingnan niya ito sa salamin, napansin niyang parang nabawasan na ang pamumula nito. Apo, may dala akong gatas ng ina. Hiningi ko sa ating kapitbahay na si Aling Aso nakakapanganak lang. Ako rin, Apo. May nakolekta rin ako ihi ni Patrick na pamahid sa iyong mata. Salamat po, Lolo, Lola. Pero hindi ko na po kailangan ng mga yan eh. May ipinatak na pong gamot si tatay. Gagaling na po ako. Nagkatinginan sila Lolo Bayani at Lola Ad. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Ako nga po pala si Ken Kaliwaran ng klaseng 1D.